Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw ating ginugunita dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa Panginoong Kristo, lugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming lahing sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pag-indapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo at inibig dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo
Ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Nililipol niya ang Kanyang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa among tugunan, pag-ibig mo ay walang hanggan. Sabihan mong nagmamahal. Tayo pong lahat. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung Kanyang kabutihan. Ibig mo'y walang sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin,
itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at ang kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibiya at sinugo ang kanyang anak upang maging harap sa ibabaw ng kasanan. Mga mahal, yamang kayong katilang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat tayo mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kayo ay nalilin na sa atin sila at naging kasanin ang kanyang pag-ibig. Malalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sagat, nagdalawa tayo ng Diyos. Ay aming pagkakas mo mga bilang kagkasakitan. Ang papakayari sa ating Diyos ay nanatili sa Diyos. Ang Diyos na may nanatili sa atin. Malalaman natin na kapag sa atin. Ang Diyos ay kapatid, nakapululoy, na umiibig, na nanatili sa ang natin kanya. Diyos, ang sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo magbigalan sa buong Panginoon. Sino kami mo? Ang mga tao, ang mga samayo. Sa Panginoon at sa tating sa lumang matalino at sa maobang pilat na. Oo nga, sa katong kinalugod. Hindi sa akin nakama lahat marit. Wala nakikita sa akin, at walang nakikita sa akin, at walang nakikita na. Hinapir sa akin kayo lahat na bakal at nabiran sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasan ninyo ang aking patok at nakalagay sa akin. Ako'y maamo at mapapangoob. At makasusubong kayo ng kapahingahan para sa kaluluwa. Sapagkat manghaw dalhin aking pamatok at marami pasanin, ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Para ang magmahal. Sa araw na ito ng pagdiriwang natin ng dakilang kapisahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, hindi lamang ito pagpaparal sa pag-ibig ng Diyos sa atin, bagkus ito rin ay pagtuturo ng Diyos kung paano ba tayo dapat magmahal. Kadalasan, ang pag-ibig natin ay nakabati lamang sa atin. Tayo yung pamantayan mahal, kaya kung minsan, mali, nakapagod at hindi tama dahil hindi ito nagmumula sa Diyos. Subalit, subukan natin siya sa atin at mga pagbasa natin sa araw na ito nang sa gayon malaman natin kung paano tayo dapat magmahal. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, ipinakita sa atin dito kung paano ba magmahal ang Panginoon. Una, ang tunay na nagmamahal, nakikita ang kabutihan ng kanyang minamahal. Hindi pwede kapag nagmamahal ka, mamahal mo lamang ang physical appearance ng tao. Kinakailangan makita mo ang kabutihan, yung kaibuturan ng taong minamahal mo. Dahil kapag hindi mo nakita ang kabutihan sa tao, hindi mo siya magagawang mahalin. At sa maraming pagkakataon, napakadali nating mag-unlove. Napakadali nating hindi magmahal. Bakit? Kasi ang nakikita na lang natin ay ang hindi maganda at hindi mo na nakikita na mayroong kabutihan ang iyong kapwa. Tingnan ninyo yung mga buhay ninyo. Marami na kayong mga taong iniwasan. Marami na kayong taong pinatay sa inyong puso. Bakit? Hindi nyo na kasi nakita ang kabutihan nila. Subalit kabaligtaran ito sa Panginoon. Ang pagpili ng Diyos, hindi nakabatay dahil perpektong tao ka. Hindi nakabatay dahil flawless ka.
Hindi nakabatay dahil maganda ka. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabatay dahil nakita niya na mabuting tao ka. Kaya naman mga kapatid, paanong magmahal? Una, makita mo sana ang kabutihan ng iyong kapwa-tao. At makita mo rin sana ang kabutihan na mayroon ka. Pinili ka ng Diyos, hindi dahil perpekto ka. Pinili at minahal ka niya dahil alam niyang may mabuti sa iyong buhay. Ikalawa, ipinapakita sa atin ng ating ikalawang pagbasa kung paano rin nagmamahal ang Panginoon. Sabi dito, ang mga nagmamahal sa Panginoon dapat sanay ding magmahal sa kapwa. Kaya naman, paanong magmahal? Ang tunay na nagmamahal, hindi nagsasawa. Sasabihin ng iba, ubus na ako sa pagmamahal. Nauupod na ako. Nawawalan na ako. Kaya ka siguro nawawalan at nauubusan, hindi ka kasi kumukuha doon sa tunay na nagmamahal sa iyo. Kapag ang naging batayan lamang ng buhay mo ay ang iyong sarili, mauubos at mauubos talaga ang pagmamahal. Pero kapag nagmamahal ka katulad ng Panginoon, hindi ka mauubusan ng pagmamahal. Hindi ka magsasawang magmahal. Hindi ka mawawalan ng pagmamahal. Dahil kung paanong sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, ang Diyos ay pag-ibig, ipinapakita na rin ito na ang pag-ibig kailanman hindi mawawala, hindi mauubos. Kaya naman, sa buhay ninyo, ilang beses nyo nang sinabi, nagsasawa na ako, nauubusan na ako, upod na ako. Ito ang pakatandaan mo. Ang mga taong nagmamahal kay Kristo at ang mga taong humuhugot ng pag-ibig sa Panginoon, kailanman hindi mawawalan, kailanman hindi magsasawa. Dahil tandaan mo, anong karapatan mo para magsawang magmahal kung ang Panginoon mismo hindi nagsawa sa iyo kahit matigas ang iyong ulo. At panghuli, makikita rin natin kung paano ulit nagmahal ang Panginoon sa pamagitan ng mabuting balita. Ang isang tunay na nagmamahal, patuloy na tumatanggap sa kaniyang kapwa-tao. Ipinapakita sa atin dito yung tawag ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingahin ko kayo. Tulad ng mga
mga nandoon sa cloud 9, yung mga in love, sasabihin nila sa minamahal nila, ikaw yung pahinga ko. Pero ang tanong, sa mga taong minamahal mo, ikaw ba ay nagiging pahinga nila? O napapagod sila na mahalin ka dahil huwag kang nagiging nakakapagod. Huwag kang taong para bang kay hirap amuin. Ano katuta? Kaya naman mga kapatid, sana matuto tayong magmahal katulad ng Panginoon. Pag-ibig na pwedeng pagpahingahan. Kaya naman mga kapatid, sa pagdiriwang din nating ito ng araw ng kalayaan, ipinapaalala sa atin na ang pagkaalipin ay hindi nagmumula lamang sa mga taong umaalipin sa atin, kundi ang tunay na pagkaalipin ay nagmumula kapag hindi ka nagmamahal katulad ng Panginoon. Ang tunay na pagkaalipin ay nagmumula sa pamumuhay sa kasalanan. Ang tunay na pagkaalipin ay nagmumula kapag hindi mo na nakikilala ang Diyos sa iyong buhay. Baliwala ang pagmamahal sa bayan kung hindi ka naman nagmamahal sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa araw na ito, ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso, at sa araw din na ito ng kalayaan, nawa matutunan natin paano nga ba ang magmahal. Pagmamahal na laging nakikita ang kabutihan ng tao. Pagmamahal na kailanman na hindi nagsasawa. Pagmamahal na pwede kang pagpahingahan. Nawa, ikaw, matuto kang magmahal katulad ng Panginoon. Dahil kapag natutunan mong magmahal katulad ng ating Panginoong Hesus, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Amen. Tumayo po ang lahat. Makatatawag tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala sabagat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Sa bawat panalangin ating itugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan, naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak, naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus.
Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ating mga pangangailangan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Muli at tanggapin ang alay-alay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Nadarang bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili, nang kami matubos kaya't itinampok. Siyang nakabayubay sa krus, mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig, ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo dito'y nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang manaakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Para po sa ating Eucharistic prayer, nakaluhod po tayo. Salamat po. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Dito sa
Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magkakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pagkinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli ho, patuloy nating isama sa ating panalangin si Reverend Kelvin na nalalapit na ang kanyang ordinasyon sa pagkapari sa araw ng Martes. At pagkatapos ho ng misa, dahil po meron tayong Independence Day celebration po dyan sa patio, dito po tayo lalabas sa gilid ng simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at magmahal katulad ni Jesus. Salamat sa Diyos. Muling pasalamatan sa masayang awit. Muling natin ang pasalamatan ng Diyos ang pag-ibig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.